Pinalayas ng US Navy ang Chinese warship at hindi yan nagustuhan ng China. Dahil dyan, inanunsyo ngayon ng Chinese Foreign Ministry na magde-deploy daw sila ng aircraft carrier sa South China Sea to challenge US aggression. E di naranasan na ngayon ng China ang binubuli. Sa hindi kasi nakakaalam, itinaboy ng US Navy warship ang nanggugulong Chinese warship sa likuran ng PCG. Halos dinikitan na ng China ang PCG ship, e di pinagtanggol yan ngayon ng US. Yan ngayon ang iniiyak-iyak ng China. Hindi din nga pinalagpas ng China ang isinagawang air patrol ng US F-35 jet at F-A-50 fighter jet. Tahimik daw kasi ang China, pero tila nangahamon pa ang Pilipinas at ang Amerika ng gulo. 菲律宾、美国和澳大利亚在南海开展海空，菲律宾违反国际法和南海各方行为宣言，频繁在海上侵权挑衅，制造事端，拉拢配合域外势力，搅局南海，炫耀武力，甘当棋子，最终只能自食其果。美国等域外国家在南海不断拼凑小圈子，以合作为名搞对抗，以自由为名秀肌肉，以秩序为名造乱局，是破坏南海和平稳定的最大风险源。 Hindi naman pinalagpas ni US Ambassador Mary Kay Carlson ang pahayag ng China. Nanindigan na tama lang ang ginawa ng US Navy. Wala daw mali sa pinagsamang pagpapatrolya ng US at Philippine Navy kasama ang PCG. Dito magpapatuloy raw ang aksyon ng Amerika laban sa mga buling bansa kahit magpadala pa ang China ng aircraft carrier nilang Shandong. Isinagawa nga ang pahayag abang nasa US si President Bongbong Marcos Jr. Ipinatawag kasi siya ni US President Donald Trump. We're going to continue to work with our friends and partners, especially here in the Philippines. We're going to continue to amplify the Philippines message. We're going to continue to uphold international law. And the US military will continue to fly, sail, and operate anywhere that international law allows. And we will push back on any attempts to circumvent international law through bullying practices or what your military has called ICAD. I guess it's I always forget it's illegal, coercive, aggressive, and deceptive. So these ICAD or what we have some people call gray zone tactics, we will not let them prevail. We'll continue to expose them. Now, painit nga ng painit ang tensyon. May aircraft carrier na ang US na USS George Washington sa West Philippine Sea. Tapos ngayon magpapadala ang China ng Shandong aircraft carrier. Kayo, ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari pag nagkaharap ang dalawang higanteng aircraft carrier? I-komento sa baba ang inyong salopin.